Hi guys! Welcome sa aking mini vlog. Dahil November 1 ngayon at araw ng mga patay, kailangan natin maaga gumising para tayo naman ay makadalaw sa kanila. Dahil nga maaga tayo nagising, naisipan ko na rin linisin muna itong aming kwarto at palitan ng sapin para naman bago yung aming sapin. Dahil mas matagal-tagal na rin ata nung huli ko itong napalitan. Pero syempre, bago natin palitan, kailangan muna natin pagpagan para malis naman yung mga alikabok na hindi natin nakikita. Pero nararamdaman niyo yung alikabok na yan, guys. Yan yung maaaring maging dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Kasi talaga sa naging ugali ko guys, bago ako maglagay ng sapin sa higaan, is pagpagat, and talagang sasalatin ko yung aming higaan kung may alikabok pa akong nakikita or naaapakan. Kung napapansin nyo guys, yung aming higaan hindi pantay dun sa kabilang higaan. Kasi guys, DIY ko lang yan at ang aking prinsesa ay naghahanap ng higaan niya dahil hindi na daw kami kasya dyan sa higaan na yan. Katulad din bakit ang nanay na mas gusto mag-isa maglinis kasi para mas alam mo yung ginagawa mo and wala kang ibang inaasa. Pagkatapos ko nga guys na malagay yan sa pen, syempre hindi ako papayag na ilalagay lang yan. Ayoko kasi na nalulukot or umaangat dun sa pinaka-foam yung sapin na yan. Kaya ang ginagawa ko dyan guys, inaangat ko yung foam at itinatali sa ilalim para hindi siya nalulukot or natatanggal. After nga nyan guys, ay inisa-isa ko na yung mga una na binaba ko at yung sapin namin na red. Normal talaga sa akin na may sapin na red lagi sa higaan kasi ayoko nang direkta yung katawan ko sa pinakahigaan talaga. Gusto ko maiba pa ako sa pen na hihigaan. Kasi sa totoo lang guys, ako lang ba o pati kayo, yung feel na feel yung higaan lalo na pag bagong palit. Para sa kalaman nyo guys ha, nilinisan ko rin po yung maliit na kama. Hindi lang po napakita sa camera kasi nakalimutan kong videohan. And guys, after ko nga nyan, tuwan-tuwa ako kasi wow, nabago na ulit yung aming higaan. And yung tinanggal ko dyang sapin, syempre lalabahan ko yan. After ko nga guys maglinis ng kwarto, nakita ko naglilinis yung bunsong kapatid ng aking asawa. Syempre tumulong ako. Hindi para tumulong guys ha. Tumulong ako kasi gumawa ako ng content. Kaya tawang-tawa talaga sa akin niya kasi sabi tumulong daw ako para gumawa ng content. Dahil na-enjoy ko naman yung pagtulong at paggawa ko ng content, tinuloy-tuloy ko na siya guys. Madali lang naman yung linisan guys kasi binasalang naman yan ng tubig, ninap ng content at tinatanggal na lang namin yung tubig. Ginamitan ko lang din yan guys ang wiper para mas mabilis na matanggal yung tubig. Ipapakita ko sa inyo. At syempre guys, pag ganyan trabaho sa labas at may ginagawa kami, may batang makulit talaga nagpilit na gumagaya sa lahat ng ginagawa namin. Makikita nyo guys, lalapit yung isa dyan para humawak ng wiper na hawak ko kasi naiinggit siya kami nagpupunas. Habang napupunas kami, lumapit nga ang inay at kinuha yung map dun sa batang makulit kasi nga baka madulas. Pero hindi pa rin talaga nagpatalo yan. Talagang hahabol yan at gusto talaga siya ang mag-map at mag-wipe ng sahig. Guys, sobrang ganda nga ng wiper na ginamit yun dito. Alam nyo ba na 450 pesos only lang yan? And guys, sobrang ganda niya kasi isang wipe mo lang, natutuyo na niya, natatanggal pa agad niya yung tubig. Perfect nga ito yung sa mga ganitong outdoor na place tapos naka-tiles. Ito yung magandang wiper pantanggal talaga ng tubig. O diba, nakapag-promote pa. So ayan, after nga namin maligo then maglinis, kayo naman pupunta tayo sa sementeryo. Ito nga pala yung itsura ng sementeryo dito sa amin. Sobrang dami pong makikita tindahan and ang dami rin pupunta kasi malapit lang yung sementeryo dito sa amin, public and private. Guys, sa ganitong panahon talaga guys, makikita mo yung mga tao kung paano nila naaalala yung kanilang pamilya, yung mga pumanaw na pamilya nila.